Grabe ang itinaas ng itlog ng mga Coke mismo at alak na bilog. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magpa-price update and mag-haul na naman tayo. So nandito yung ating resibo. Grabe, naloka ako dun sa nakita ko mga presyo kasi ngayon lang din ako na ang mamahal na pala ng mga bilihin talaga. Katulad ng ating mga Mountain Dew, tsaka Coke, at tsaka yung ating bilog. So ayan, grabe na yung minahal. So mag-start na tayo. Share ko sa inyo kung magkano ang ating puhunan at kung magkano na yung ating magiging bentahan ng ating mga pinamili. So, let's start na tayo. So, ito na yung ating i-haul ngayong araw na to. Meron tayo dito ang isang case ng bilog, isang case ng Mountain Dew, kalahating case ng ating alak na bilog, tapos, dalawang case ng coolers, mango flavors, at saka ng isang tray naman ng itlog. So, dito lang siya nakalagay dahil nga hindi kami nagdala ng lalagyan. Kaya, ayan. So, mag-start tayo dito sa ating coolers. Pasensya na dito sa ating coolers dahil lumambot na yung kanyang kahon dahil nabasa siya ng ulan doon sa ating tricycle dahil ang lakas nga ng ulan. So, ayan. Ang puhunan naman natin sa coolers ay 78.75. So, coolers na yung binibili ko ngayon. Hindi na ako masyadong nabili ng plus. Dahil ang nagustuhan ko dito sa coolers ay bukod sa medyo mura siya compare doon sa plus. Mas maganda kasi siya dahil nga yung kaniyang straw. Naandito na siya. Ayan, hindi siya katulad ng plus na nakabukod, tapos mano-mano pa nating tatanggalin at magbibigay tayo sa customer. Ito, pagka dampot natin, andito na yung kanyang straw. Dahil ito yan siya, oh. Hihilahin lang natin tong may nakalagay na pull up. So, ayan, lalabas na yung kanyang straw dito. So, ayan, di ba ang ganda? Ang nakaraang binili natin na coolers ay yung apple. Ngayon naman, itong mango, dahil masarap din tong flavor ng mango. Medyo matamis na maasim-asim siya. Talagang yung alam mong yung lasa ng mangga talaga. So, ayan. Ito na yung ating binibili. Pero ang bentahan natin, ayan, proceed na tayo dahil merong kumuha. Narinig nyo naman dun sa video. So, ang bentahan natin dito sa ating coolers ay 11 pesos din. Kaparehas ng plus. Pang 11 pesos natin itong ating coolers. Any flavor na yon. Dito naman tayo sa ating Coke mismo. Grabe, ito talaga sobrang laki ng minahal nito. Dati ang puhunan lang natin dito ay 165. Pero ngayon, ang puhunan niya na ay 194. So, parang ang umano ay 30 pesos yung kanyang nadagdag dito sa ating puhunan. So, ayan. 194. Ito na yung isang case ng Coke, 300 ml. Siyempre dito, 'di ba, sa isang case, 12 pieces na ang laman niya. So, 'di ba, nag-iisip na naman tayo paano na namang adjustment ang gagawin natin dito sa ating mga pambenta natin ng mga soft drinks. So, dati ang bentahan natin dito ay 17 pesos. Ngayon, magpa-price increase na tayo. Gagawin na natin siyang 20 pesos. Sa pang 20 pesos na itong ating Coke mismo. Dito naman sa ating Mountain Dew, ang puhunan naman natin dyan ay 184. Ayan. So, dati ang puhunan natin dito, nung nakakabili ako nakaraan ay 155. So, diba, ang laki talaga ng diferensya dahil ngayon 184. Tapos, ang ating Coke mismo naman ay 194. Pero, ang gagawin ko, same na lang din ang presyo ng bentahan. Gagawin ko na rin tong 20 pesos at ito ay 20 pesos. Pero, mas mahal pa rin talaga ang puhunan nitong ating Coke mismo dahil ito ay 194. Mas mahal siya ng 10 piso kumpara dito sa ating Mountain Dew. So, ulitin ko lang, ang bentahan na natin dito sa ating Mountain Dew ay 20 pesos. Ganun din dito sa ating Coke mismo per piece. So, ayan. Tinignan ko din yung kanyang expiration. Matagal pa siya dahil ang nakalagay dito ay March 14, 2023. Ayan. Then, dito naman sa ating Mountain Dew, ang expiration niya naman ay April 30, 2023. So, ngayon, hindi muna tayo bumibili ngayon ng maraming mga soft drinks dahil nga ang mamahal at saka ng alak. So,
Ang gagawin na lang natin, bibili na lang tayo ng pakonti-konti dahil baka bigla na namang mag-roll back. Hindi na tayo agad makapagbaba ng presyo dahil nabili natin siya ng mahal. So, kaya, pa isa-isang case na lang muna tayo para kung sakaling bumaba siya, edi okay lang din, makakasabay tayo. Dito naman tayo sa ating bilog na alak. So, ang binili lang natin dito ay kalahating case lang ng ating bilog dahil meron pa nga tayo din ditong tira. So, mahirap nga kasing mag-stock ngayon ng mga ganito dahil ang mamahal na. Baka kasi sunod na bili natin biglang magmura, hindi na tayo nga ulit makapagbaba agad ng presyo dahil mahal natin nabili. Sa pakonti-konti lang yung ating bibilhin ngayon. So, sa kalahating case, ang laman nito ay 12 pieces. So, ito siya. 350 ml. So, grabe, ang laki din ng minahal nito. Ang dati, ang puhunan ng isang case ay 1,280. Sa ngayon, ang pumapatak, dahil nga ang bili natin sa kalahating case ay 686.25. Ayan siya, 686.25. Compute natin. 686.25. Yan yung kalahating case. Ulit. 0.25. I-times natin sa dalawa dahil nga kalahating case lang yung binili natin. Pumapatak na 1,372.25 na yung puhunan. Dati lang siyang 1,280. So, ayan. 92 pesos, 0.50 ang itinaas niya doon sa isang case. O, diba, ang laki-laki. Hindi ko na alam bakit ba ganito talaga yung ating mga bilihin. So, diba, nakaka-stress. Gastos pa yung ating pamasahe, yung gasolina, syempre yung pagod pa. So, diba, pag ewan talaga. So, kaya ang bentahan na natin itong ating bilog, ay gagawin na natin siyang 68 pesos dahil sobrang mahal na nga. Binabala ko siyang 70 or 68. Pero parang naisip ko na lang na 68 pesos na lang natin kasi baka parang sobra ng mahal kung gagawin na natin 70 pesos. So, pang 68 na natin itong ating bilog na 350 ml Ginebra San Miguel. So, ayan. Alam nyo naman din, pati yung mga nagbibisyo, kahit sobrang mahal nga ng mga bisyo, talagang lagi pa rin binibili. May nakita rin ako nito sa sa social media na bakit daw nga ba yung tao sa Pilipinas nagrereklamo kapag sobrang mahal na ng sibuyas. Pero pagdating daw sa mga bisyo, sa alak, ganyan, sigarilyo, okay lang, hindi nagrereklamo. So, ayan. Pang 68 pesos na natin ito. Yan. Diba, ang dami na nating mga naichika pa. Dito naman tayo sa box na maliit na to. Ito naman yung ating itlog. So, isang tray lang yung binili natin. Dahil, ang mahal-mahal na rin talaga ng itlog. Ang bili natin sa isang tray na tong itlog na ito, medium pa siya. 245. I-divide natin sa 30 pieces. So, ang isang piraso ay 8.1. So, i-times natin sa wait. Ang bala ko pala, naibenta na dito kasi diba dati siyang 9 pesos. Gagawin na natin siyang 10 pesos. So, ayan, 1.8. 1.8 times natin sa 30. So, isang tray ng itlog, meron tayong 54 pesos. So, ulitin ko lang, ang bentahan na natin dito sa ating itlog ay 10 pesos. So, ayan, medium pa lang siya niyan. Diba, napakaliliit na. Bakit ang sobrang mahal talaga ng ating mga bilihin ngayon? So, ito lang kasi, ang maganda lang sa itlog, walang pinipili ito na oras. Kasi pwede itong pang pang almusal, pwede rin pang merienda, yung ilalahok lang natin siya sa mga pansit canton, pwede. Pwede rin pang ulam natin sa hapunan. So, ayun lang. Kaya ito talagang itlog, hanapin din ng customer. Kaya kahit medyo nagmamahal na siya, meron pa rin talagang mga bumibili, hindi naiiwasan. Tsaka, bukod kasi doon, mabilis lang din naman siyang lutuin, so hindi siya nakaka-haggard naman. So, ayan, isang tray lang yung ating binili. So, ulitin ko lang, pang 10 pesos na natin itong ating itlog. Dito naman sa ating bilog ay pang 68 pesos. Dito sa ating Coke mismo ay pang 20 pesos. Dito sa ating Mountain Dew pang 20 pesos. At dito naman sa ating coolers ay pang 11 pesos. So, ayan na siya. Thank you guys for watching.
Please like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga latest video. See ya next time and bye-bye!